So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. Ayan. So ang pag-uusapan natin ngayon is all about sa usapin na kung saan paano nga ba mapapatatag ang isang relasyon. Okay? So hinggil naman sa ating kaalaman, so kahit yung ibang mga tao, it's either lalaki ka or babae, kahit ibinigay mo na yung lahat, minsan talaga hindi pa rin nagkakatuluyan. Minsan talaga, nagkakahiwalay pa rin. So, para sigurado na magtagal ang inyong relasyon, so kailangan nyo pong ibigay itong mga bagay na aking sasabihin. Okay? So, para sa akin, these are the formulas o ito yung mga ingredients kung sa pagkain na dapat mong ilagay o dapat mong ibigay. Okay, sa pag-ibig upang tumatag ang isang relasyon. Okay? So, mga kamamay, bago natin simulan kung ano man itong mga tips na to na makapagpapatatag ng inyong relasyon, isa lang ang hinihiling ko. Just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice ko, sa lahat ng mga advice ko sa pag-ibig. So, pindutin nyo lang yung subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng video and love advice na maaari kong i-share. So, wag na natin masyadong patagalin pa mga kamamay. So, ano ba yung number 1 tips na pwede nyong ibigay sa pag-ibig upang tumatag ang inyong relasyon? Unang-una, yung tinatawag na SEX. Okay? So, kailangan nyo po yung ibigay ng mula sa inyong puso. Okay? Hindi nyo po kailangang magpumilit or ipilit o magpilitan pagdating sa bagay na yan. So, alam naman natin na sa isang relasyon, kaakibat po niyan itong bagay na ito. Okay? Kung talagang mahal mo ang isang tao at talagang sigurado ka na sa kanya, kung talagang nakikita mo na yung sarili mo na kasama siya habang buhay, ibigay mo po ito. Pero kung sa tingin mo, ang habol lang niya is itong bagay na ito, pakiusap, wag na wag mong ibibigay. Okay? So kung kailangan paghintayin, paghintayin. At sana, yung pagbibigyan nyo naman nito, pakiusap lang din, mahalin nyo yung babae na magbibigay sa inyo neto. Para sa ganon, maging maayos at tumatag ang inyong relasyon. Okay? Baka kasi kapag hindi mo ibinibigay, halimbawa mag-asawa na kayo, hindi mo pa rin ibinibigay, sabi mo sa tamang panahon. So baka mamaya maumay yan, baka mamaya mabagot yan, magsawa yan, so bigla kang hiwalayan. So kapag mag-asawa na kayo, dapat you are free. Okay? Dapat bukas ang isipan mo sa mga bagay na yon. So kapag mag-asawa na kayo at ready na kayong bumuo ng pamilya, so kailangan mo nang ibigay ito ng buong puso. Okay? So mahalaga po yung SEX pagdating sa pag-ibig o sa relasyon para mas tumatag at mas maging matibay ang isang relasyon. Okay? So number 2, communication. Okay? Mahalaga tong communication. Ibig sabihin, nakakapag-usap kayo ng maayos. Baka mamaya, yung partner ninyo uuwi lang sa bahay, tutulog lang, tapos hindi na kayo nag-uusap. Then pagising sa umaga, pasok na ng trabaho, hindi na kayo nag-uusap. So mahalaga po yung communication. Kung may problema, pag-usapan. Kung may mga pangangailangan or pagkukulang, pinag-uusapan. Hindi po pwede na inyo po yung kikimkimin. Hindi po pwede na hindi nyo siya sasabihin. At ang hindi maganda dito, sa halip na mag-usap kayo o sa halip na pag-usapan nyo, sa iba kayo nagsasabi, which is mali. Okay? Huwag nyo po yung gagawin. So kung may problema kayo bilang mag-asawa, pag-usapan nyo. Huwag nyo pong kikimkimin at huwag kayong maglilihim. Kaya nga po sinasabi ko dito, napakahalaga ng tinatawag na communication. Para makapag-communicate kayo, mag-usap kayo kung anong problema, magawa ng paraan, magawa ng remedyo at malutas ito. Okay? So kasi kapag pinatagal nyo po yung maliit na problema at hindi kayo nakakapag-usap, hanggang sa lumaki na po eto. At mag-iiwasan kayong dalawa na dapat kayo ang magkasapi or magkakampi, mag-iiwasan pa kayo. So sa halip na tumibay, marami po ang pwedeng mangyari. Maaring mas lumaki pa yung problema kung kayo ay hindi nakakapag-communicate dalawa. Okay, kaya mahalaga ang communication pagdating sa relasyon. Isa po yung bagay na talagang makakapag-contribute ng malaki upang tumibay ang inyong relasyon. Okay? So number 3, separate passion. Okay? Kayong mag-asawa, kayong magjowa, sigurado ako na meron kayong magkaiba na passion. Okay? Yung isa mahilig sa ganito, yung isa mahilig sa ganito. Okay? So hindi naman po pwede nating sabihin na
excuse me, sa lahat ng bagay, magkaparehas kayo. Lagi nang meron diyang iba, merong iba. Okay? Yung hilig ng lalaki, ganito. Yung hilig ng babae, ganito. So, kahit magkaiba kayo ng passion, ang mahalaga, naiintindihan nyo ang bawat isa. Kung yun yung passion niya at hindi naman ito nakakasama sa kanya, suportahan mo. Pero ito namang isa, kung ganun din, maayos at nag-i-enjoy siya, masaya at hindi nakakasama sa inyong relasyon, suportahan mo din. Okay? Hindi ko sinabi na gustuhin mo ang gusto niya. At sa akin lang, suportahan mo lamang siya sa kanyang gusto at hilig kasi yun makakapagpasaya sa kanya. Pero kung hindi mo susuportahan yung hilig ng bawat isa, yung passion ng bawat isa, nako, dyan na po lalabo ang lahat. Okay? So, hayaan mo siya kung ano yung gusto niya, gawin niya. At ito namang isa, hayaan mo siya kung ano rin ang gusto niya. Para sa ganun, makapagbigay kayo ng space para sa bawat isa at ma-enjoy nila kung ano yung hilig nila sa kanilang buhay. Okay? Baka kasi mamaya, nag-asawa lang kayo, hindi nyo na nagawa yung mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Buong buhay nyo, pinipigilan nyo yung sarili nyo na maging masaya. Okay? So, kaya kayo, mga may partner dyan, mag-jowa pa lamang dyan, mag-girlfriend and boyfriend, kung saan masaya ang inyong mga minamahal, hayaan nyo, suportahan ninyo. At sigurado ako, mas titibay ang inyong relasyon kapag ganyan, na lagi kayong nakasuporta sa kanilang likuran. Okay? Kapag ganito, na sinusuportahan nyo sila sa kanilang gusto, so nandoon din yung time na mamimiss nyo yung bawat isa. Kasi kung busy siya sa kanyang trabaho at tiwala ka naman sa kanya, may tiwala ka sa kanya, at the same thing, vice versa, ganun din, may trabaho, may tiwala kayo, mas mamimiss nyo yung bawat isa. At pag na-miss nyo yung bawat isa, doon kayo nagkakaroon ng mas matibay na relasyong dalawa. Okay? In spite of different passion, in spite of magkaibang kagustuhan, nandoon yung pagka-miss ninyo. Kasi nagiging busy kayo sa bawat pangarap ninyo eh. So ang maganda dito, nagagawa niyo yung inyong pangarap na nakakatulong sa inyong relasyon. Okay? That is yung pagka-miss. At the end of the day, kung busy ka sa trabaho, at the end of the day, nakisama pa rin kayo, kaya mas tumitiba yung relasyon ninyong dalawa. Number 4, equal rights. Ito, mahalaga din po ito sa isang mag-asawa, sa isang magpartner. Yung tinatawag na equal rights. So, kailangan sa isang bubong, sa isang bahay, sa loob ng bahay, meron diyang nanay at tatay, o meron diyang, ikaw nga, babae at lalaki, kayo yung nagsasama. So, kailangan alam niyo yung equal rights sa loob ng bahay. Alam niyo ang tungkulin at dapat ginagawa ng bawat isa. For example, ang babae, siya yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Okay? Siya yung maghuhugas ng plato, siya yung maglalaba, siya yung magluluto, okay? Siya yung mag-aasikaso sa bata or sa inyong anak. At the same thing, yung lalaki naman, siya yung magtatrabaho, siya yung magpo-provide sa pamilya. Okay? Baka kasi mamaya hindi niyo po napapag-usapan, maraming reklamo. For example, uuwi ka sa bahay. So, ikaw pa yung maghuhugas ng pinggan, ikaw naman yung lalaki galing ka sa trabaho, which is hindi tama. So, dapat alam niyo yung tungkulin ng bawat isa. Kung ikaw nanay ka, kung ikaw asawa kang babae, kailangan sa'yo lahat. Okay? Yung mga gawaing bahay. Okay? Mapera na lang. Kung day off si mister at wala siyang ginagawa, pwede kanyang tulungan. Pero kung she's galing trabaho, at kita mo naman na pagod, so gawin mo yung tungkulin mo para hindi kayo nagkakaroon ng sumbatan, para hindi kayo nagkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ninyong dalawa. Kasi alam niyo yung bawat tungkulin ninyo di ba? So give and take lamang yan. Kung siya, nagtatrabaho siya, nagpapakahirap siya sa trabaho, ikaw naman, pagdating dito, kailangan asikasuhin mo siya bilang bawi sa kanyang maghapon na pagod sa trabaho, di ba? So, yun yung tinatawag na equal rights. Alam nyo ang tungkulin nyo sa inyong relasyon. So, number 5, arguing well. Ito yung pakikipag-usap ninyo sa bawat isa. Nakikipagtalo kayo sa paraang mabuti. Paano? Inyo pong itinataas or iminumungkay sa bawat isa kung ano man yung side ninyo. For example, nasasaktan ka. Kailangan nung sabihin ito sa magandang paraan. Okay? I-approach niyo po ito sa magandang paraan. Huwag na huwag kayong magbibitaw ng mga masasakit na salita, lalo-lalo na kung personal, okay, sa inyong asawa. Ganun din sa kabila.
Okay? Huwag kayong magsasalita ng mga personal na bagay sa inyong asawang babae at the same thing sa inyong mister. Kasi medyo makakasakit ito sa kanila. Okay? Makakasakit ito ng nararamdaman kapag ganyan po ang inyong pagtatalo. Kailangan ng pagtatalo ninyo dito, meron kayong punto. Meron kailangang makuha ng isang panig at the same thing, ganoon din sa kabilang panig. Okay? Kung halimbawa, nagkakaroon ng problema pagdating sa budget sa pamilya. For example, kinukulang ang budget sa paglalaba. Walang pabili ng sabon, lagi na short. So, kailangan itong erase ng babae sa kanyang mister para sa ganun magawa ng aksyon. Okay? So, wag naman yung pagmumungkahi na talagang may halong galit or tampo. Kailangan maganda yung approach. Okay? Sabihin ng sa mahinahon na paraan para mas maganda yung arguing ninyo. Sa ganitong paraan, makakatulong ito upang mabalanse ang bawat side ng babae at lalaki sa relasyon. Okay? Para po balance yung takbo ng inyong relasyon. Kailangan makapag-usap kayo ng maayos. Hindi rin makakatulong, mga kamamay, yung pag-walk out ninyo kapag kayo is nag-uusap or nagtatalo. Okay? Kapag kasi nag-walk out kayo, wala itong pupuntahang magandang resulta. Okay, sa inyong pag-uusap. Kasi ang pag-uusap, kaya kayo nag-uusap, may gusto kayo na nasabihin at malaman. So kung kayo is magwo-walk out, ano mangyayari? 'Di ba? I-hang up nyo yung bawat isa. For example, may sinasabi yung babae, bigla nyong aalisan, i-walk out ninyo, 'di ba? Anong mararamdaman ng babae? So 'di ba, madi-disappoint siya at baka pagdating ng araw kapag nag-usap din kayo, ganun din ang gawin sa iyo at hindi niyo 'yun magugustuhan. Kaya ang maganda rito kung meron siyang suggestion, pakinggan ninyo, unawain ninyo. Kasi nagre-raise siya ng kanyang saloobin para matulungan. Hindi para ibaba ang karakter mo bilang isang lalaki. Okay? So, dito lang naman sa relasyon, kailangan nyo lang intindihin ang bawat isa. Okay? Kailangan nyo lang alamin kung bakit nangyayari yung ganito, bakit nagkakaroon ng ganyang problema. So, hukayin nyo lang kung nasa inyong ugat. Sigurado ako mas magiging matibay ang inyong relasyon kapag ganyan ang inyong ginawa. Okay, so give and take lang dito. So, kailangan nyo lang magbigay at kailangan nyo rin tumanggap at lahat hindi ko sinabing yung mga tumatanggap hindi na po pwedeng magbalik. Kailangan give and take lang yan, mga kamamay. So, bigyan nyo kung meron kayo at ito namang isa, kung meron naman kayo, bigyan nyo rin yung iba. Okay? Yun lang, mga kamamay, ang aking gustong i-share sa inyo upang mas tumibay pa ang inyong relasyon at mas maging maayos ang flow ng inyong buhay pag-ibig. Sana kahit paano makatulong yung mga tips na yan pagdating sa inyong buhay pag-ibig na siguro yung iba nananawa na kung paulit-ulit na, siguro hindi lang ito nasusunod itong mga bagay na ito. Ito ay mga bagay lang na galing sa akin at depende na sa inyo kung inyong masusunod. So kung kayo is may dadagdag pa dito, mga kamamay, pwede niyong ilagay sa comment section at sa susunod na video po pwede ko itong idagdag at ito pwede rin makatulong sa ating mga kamamay at mga subscribers na nanonood dito sa ating channel. Okay, so don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang video and love advice na maaari kong i-share dito. Paano, mga kamamay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam!